farmers. Ngayon po mag-aatid na naman tayo ng pagkain ng baboy natin. Ito, nagmotor tayo. Nakita nyo yung daan, napakahirap kasi matarik yung daan dito. Nakadala ng motor dito, mahirap nga lang. Lalo na pag yung motor mo wala nang spike yung gulong. Sana sa susunod mabigyan pansin tong daan dito ng kalsada dito para gumanda naman yung daan ng papuntang bundok. Kasi itong kalsada na to, yung dinaanan natin kalsada na yon, napakahalaga po niyan para sa mga tao dito. Dahil yung kalsada na yan, pag didiretsuhin mo pa yan papuntang Malingin Mountain yan, tsaka Bunga Mountain, tsaka Kapalok Mountain. Halos lahat po ng taga dito, taga Katublian, andun yung mga lupain. Kaya napakahalaga yung kalsada na yan kung sakaling pagtuunan ng pansin ng gobyerno yan na mapaganda. Kasi kawawa yung mga tao dito, yung lalo na yung iba, lalo na pag tag-ulan, talagang halos 60 kilos binubuhat nila yung saging para lang ibaba dito. Kung may kalsada, maganda na yung kalsada, yung hindi mahirapan yung motor kahit tag-ulan, ayun, efficient na yung mapagaan yung trabaho ng mga farmers. Galing ng Bunga, ng Malingin, ng Kapalok, magdadala ng kung ano-anong produkto nila, farm product nila, hindi na nila bubuhatin ng mano-mano, pwedeng i-motor na lang. So ayun lang po, ayun lang po, na singit ko lang dun sa topic yung kalsada. Kasi kung nakita nyo, napakadulas po ng kalsada, ang hirap, matarik, maputik. Kaya ayun, na topic ko lang. Pero ngayon ang project po natin, ayun, kain tayo ng baboy, tapos magtatanim tayo ng malunggay cuttings, tsaka gagawin po akong yung raised bed gardening o yung no dig gardening. Mamaya po papakita ko po sa inyo kung paano po, kasi balak kong dito magtanim ng mga pechay, mga leafy vegetable dito. Siguro gagawin kong raised bed gardening, yung mga nauuso ngayon lalo na sa ibang bansa, yung no digging farming. So bali ayun lang, mamaya gagawa tayo nun, tsaka magtatanim tayo malunggay. Papakainin muna natin yung baboy natin. So bali ngayon, ito po yung sinasabi kong raised bed gardening. Typically ayan lang po siya. Tinambak natin yan, kung ito po yung video niyan nung paggawa niyan. Ayan po. Bali ayan, kung makikita nyo dyan, gumawa tayo ng harang. Yung mga putol-putol na kahoy na galing dito sa mga pinagputol natin dito nung naglinis tayo, ayan, ginamit natin. Pero pwede rin po kayong gumamit ng mga tabla. Kung meron kayong mga tabla, gawin nyo lang po siyang parang kahon. Ayun po. Dito maraming kahoy, kaya ayan, para hindi siya masayang, ginamit natin siya pang harang. Bali ayan na siya, yung raised bed na yan. Kung makikita nyo yan, tinambakan ko ng lupa, tapos pagkatapos niyan, ayan yung sunog na yung pinagsunugan natin, ayan, tinambak ko. Tapos sunod, tinambakan ko ulit ng lupa, kung makikita nyo, ayan. Tapos ayun, kung makikita nyo, nagdala tayo ng compost. Ayan yung mga kitchen waste compost natin, ayun yung tinappings natin. Kung makikita nyo po, makikita nyo po, ito na po yung final result. Ayan po, napakaganda na. Ito na po yung final result ng raised bed natin. Bali uling, tapos ito compost yan, kung makikita nyo, ayan. Kasi bakit po ni raised bed gardening ko po siya? Kasi ito po, kukuha po ako ng sample ng lupa. Yung lupa po dito, kung makikita nyo po, ayan kulay pula po. Ngayon, kung hindi natin tutulungan tong lupa na to, hindi po mabubuhay ang tanim dito. Kaya tingnan nyo po, ikumpara nyo po yung ginawa nating raised bed na soil kaysa dito sa original na lupa dito sa area natin. Malayo po. Kaya naisipan ko tong raised bed. Uso na po to. Magagamit nyo po to lalo na sa mga yung urban gardening. Maliit lang yung espasyo nyo. Ito, magagamit nyo yung gantong technique ng pag-raised bed. Ito, tatanim natin dito is pechay. Pechay po yung tatanim natin dito. Bali, ito na po yung final
ito na po yung final stage ng paggawa sa kanya. Meron din po akong dinalang ito po yung sinasabi kong liquid organic concoction. Ito po yung pinaghalong fish amino acid, lactic acid, tsaka fermented fruit juice. Ito po yan, kung makikita nyo, ito po yan mga yan. Nasa bahay po yan, ginawa ko. Bali, ano po yan, yan, isang yan, yan, yung fish amino acid yan. Tapos itong isa, ito yung fermented fruit juice. Makikita nyo po, ayan ano yan, nung tagbunga ng santol, yung mga nahuhulog na santol, pinagdadampot ko po yan, tapos hiniwa-hiwa ko po ng maliliit. Tapos yan, inasukalan ko. Tapos ito po, yung isa, ayan po, yung puti na yan. Ayan po yung lactic acid, bacterial serum. Ayan po yung hugas bigas na may halong gatas. Bali yung paggawa niyan, hindi ko na po ginawa ng video kasi marami naman pong vlogger na gumagawa ng video ng paggawa ng mga ganyang organic liquid fertilizer or organic liquid concoction. Panoorin nyo na lang po yung iba, yung ibang vlogger na gumagawa niyan. Bali ayan po yan. So bali ngayon ito po. Ito na po yung yung nilagay natin, 1 litro. Ang mixture nito is tatlong kutsarang fish amino acid, 3 kutsarang lactic acid, 3 kutsarang fermented fruit juice sa 1 litrong tubig na unchlorinated. Bali dito, ididilig ko lang po siya habang wala pang tanim para po mag-inoculate na po yung bacteria niya dito or ready na yung nutrients paglagay natin nung tatanim natin. Para po pagtanim po natin ng ating gulay ay may nutrients na po siya dyan. Yan, napakasimple lang po. Magagamit nyo po itong gantong technique ng raised bed gardening sa mga, lalo na yung mga sa likod, maliit lang yung space ng pagtataniman. Ito po ganito. Tapos napakaganda pa ng magagawa nyong soil. Kondisyon na kondisyon po yung lupa na magagawa nyo. Bali ayan po, ayan dalawang po yan, dalawang raised bed, puro pechay po yan. Bali yung pechay natin ito, papakita ko po sa inyo. Bali ito po yung pechay natin, sinowing po natin siya or sinidling po natin siya. Ayan po, baka mga 5 days na lang or 4 days may ilipat na natin to doon sa ating ginawang ayan po yung mga pechay na itatanim natin doon. So, bali ayun lang po yung yung ginawa nating raised bed gardening. Bali itong isa kasi ito na yan, na-condition na talaga natin yan kasi mas una natin yung ginawa. Ito yung isa. Bali ang final natin diyan, final na itatoppings natin. Ito yung kitchen waste compost natin. Ayan. Ibubudbud lang natin sa taas. Ayan kung makikita nyo, focus nyo. Ayan na po siya. Ikakalat lang natin siya. Iskunin lang natin yung mga buo-buo. Kita nyo po yung resulta. Napakalayo po ng kulay niya doon sa original na lupa. Bali ito, hindi ko pa nadiligan ng liquid concoction kasi 1 litro lang yung tinimpla natin ngayon. Siguro mamayang hapon pag nagpakain ulit tayo ng baboy, saka na natin lalagyan ulit. Ayan lang po. Susunod po, sa ibang vlog natin, baka ipaliwanag natin bakit kuya lawak-lawak naman ng pagtataniman mo. Kung nakita ko kung makikita niyo yung video, napakalawak. Bakit nag-raised bed ka pa? Ipapaliwanag natin yan, gagawa natin ang video yan kung bakit ganito na nag-raised bed pa tayo. Ayun na nga, kanina napaliwanag ko yung isang reason, pero maraming reason. Napaliwanag ako kanina dahil kung i-direct lang natin sa lupa dito, hindi po ubra kasi kulay-pula yung lupa. Pero may iba pa pong purpose. Ipapakita natin.
ipapaliwanag natin sa susunod na mga vlog natin. Bali ngayon, ito lang, gumawa tayo ng raised bed na soil. Ito, mga ilang araw, itatanim na natin dito yung pechay natin. Ayan, katulad nito yung mga buo-buo, tanggalin nyo lang po. Ayan po, kita nyo po, yung original na lupa dito sa area natin, malayong malayo po sa ginawa nating raised bed. Ayan po, oh. Ito po yung original na lupa, clay type soil. Kaya 20% lang ang tsansa na mabuhayan ka ng mga pananim dito na ano. The best po tong ano, yung gantong raised gardening sa mga urban or kahit hindi urban, basta gantong clay type soil. Ito po yung gawin nyo para po mabuhayan kayo ng tanim. Bali ilang araw na lang lilipat natin dito yung pechay natin. Tapos ito pa po yung isang project natin dito ngayon. Ito po yung malunggay. Bali nagtanim tayo ng malunggay. Dito naman sa malunggay, kasi maraming nagtatanim ng malunggay hindi nabubuhayan. Meron po yang ano, meron po yang dahilan. Unang-una, ang dahilan kaya hindi kayo nabubuhayan ng malunggay is yung itinatanim nyo is mga bata pa. Hindi po talaga, napaka 20% lang ang chance na mabuhayan kayo pag bata pa yung ano. Piliin nyo po yung ganito, yung parang kahoy na po yung balat nya. Katulad po nito, maliliit pa pero tingnan nyo po. Kahoy na po, hindi na po green yung balat nya. Bali ayan po, ang teknik ko po dito, ito yung natutunan ko po sa namayapa kong nanay. Hindi nyo po ibabaon hindi nyo po ililibing ng gusto yung malunggay. Tamang-tama lang na nakaano yung lupa, nakasayad sa lupa yung pinakababa niya. Tapos magtutusok po kayo ng ito, stick na itutusok nyo po yung lalaliman nyo talaga na hindi siya gagalaw. Tapos itatali nyo po. Kasi po itong stick, ito yung magiging brace niya. Kasi isa pong teknik ng pagtatanim ng malunggay ay dapat hindi po tumagalaw. Hindi po siya gagalaw. Lalo na pag nag-uugat na, dapat po hindi magalaw yung ugat niya. Kaya makikita nyo, nakatali po siya. Bali, 4 na piraso itong tinanim natin. Bali, tingnan, kung makikita nyo po, ayan o. 1 piraso lang po to. Kasi yung typical na nagtatanim ng ano, kasi yung typical na pagtatanim nito, yung ganto ka ano, yung isang buo na to itinatanim lang po nila, which is sayang. Pwede pa pong putulin yan para 2 puno po balang araw yung magiging malunggay nyo. Yung typical kasi nung nagtatanim nito is tinatanim po siya ng buo. Ayan, kita nyo po, ganyan lang po, tapos tinutusok na, which is sayang. Pwede naman pong dalawahin para balang araw 2 agad na puno yung may malunggay mo. Bali katulad nito, kung makikita nyo maiksi siya, ganto po yan kataas, pinutol ko po para maging 2 siya. Ito po yung ano niyan, no? Yung kadugtong niyan. Ito po. Ayan, oh. Ganon din po yan. Ito po, oh. Ito po yung brace niya. Bali ito naman po, itong 2 itatanim natin. Ganong proseso rin, papakita ko po sa inyo. Ito po, nagukay na ako nung lupa niya. Tutusok lang natin yung brace niya. Yung tipong hindi na makakagalaw yung brace. So bali ayan na po, nabaon na po natin itong brace nya. Ganyan lang po, hindi po natin masyadong ibabaon. Ayan lang po, basta makasayad lang po sa lupa yung ano, yung malunggay. Tapos itatali po natin siya dito sa brace nya. Yan po, para hindi po siya gumalaw. Ganyan lang po. Ano po to, nasa 80% po ang sure na tutubo po to. Bali sa susunod i-update ko po kayo. Tapos lalagyan lang po natin yan ng pagbalang araw ay dumi ng baboy. Yan po, ganyan lang po.
Ayan, hindi na po yan gagalaw kasi nakatali po siya sa pinaka-brace niya. Ito pa po yung isa. Ganon din po. Ayan. Ano lang po natin siya, didikit po natin siya sa kakapitan niya. Ayan po. Napakahalaga po kasi itong malunggay, lalo na sa mga hayop natin, balang araw yung mga manok natin. Magandang pagkain po nila to. Tsaka sa atin din po, sa tao, gulay po natin. Yan po, bali yan lang po. Ganyan lang po kasimple. Mga siguro makikita natin yung tubo nito mga 1 month. Ayan po yung technique ng nanay ko. Nanay ko nung araw. Ganyan lang po. Ang importante lang po, hindi po siya gumalaw pag nag-ugat na siya. Kahit hindi nyo, ang ano yun po, ang technique po talaga niyan, huwag nyo pong ibabaon ng gusto. Tamang-tama lang po na makasayad sa lupa yung malunggay nyo. Tapos ito po, ayan, katandaan nyo. Gulang po talaga yung gulang na kahoy ang itatanim nyo. Yung katulad nito po, kita nyo po, wala na po kayong makikitang balat niya na green. Dahil puting-puti na siya. Ibig sabihin kahoy na siya, hindi na siya yung kasi yung nagi-green-green pa yung katawan ng malunggay, nasa 20-40% lang ang tsansang mabuhay po talaga yon. Unless na lang kung imamarkot nyo. Kasi yung iba nagmamarkot po nito. So bali ayan lang po ngayong araw na to. Ayan po yung project natin. Update ko na lang po kayo pag ano na po to. Nagdaho na po siya. Ayan po. Paalam.